Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayon, kung titingnan natin, ang mga tao ngayon na gumagalaw sa likod ng Duterte at kay Sara, mga tao yan ni Gloria. Tingnan nyo, itong kainitan ngayon ng mga Marines, itong mga Marines, si Mike Defensor yan. Kunwari lang si Mike Defensor, hindi naman ako ang ano dyan. Si Baligod ang nasa likod niyan, sabi niya. Tinutulungan ko lang si Baligod. Sino namang maniniwala? Unang-una, yung sasakyan na ginamit sa asawa niya, kaya nga pati yung asawa niya nadamay. Pangalawa, yung ginamit na venue, yung Club Filipino, at saka yung venue ng mga press con, malakas doon si Mike Defensor. Sa Valle Verde, sa Club Filipino, malakas si Mike Defensor doon. Kaya sabi nga nung ano doon, nagpapatakbo ng ano na yon, yung Club Filipino, yung Valle Verde, ang tumawag daw sa kanila, si Mike Defensor. So ibig sabihin, ikaw yung nag-provide ng mga sasakyan. Ikaw yung nag-ayos ng press con. Tapos okay sana kung tumulong ka lang kay Baligod, pagkatapos nun wala na. Hanggang ngayon, mas maingay pa nga si Mike Defensor kaysa kay Baligod. Sino ba ngayon ang mas nagpuprontera para dyan sa mga ano na yan? Sa mga ex-Marines na yan? Di ba si Baligod? Ay si Mike Defensor? Si Baligod hindi na masyado eh. Si Mike Defensor na. And yet, ang sinasabi ni Mike Defensor, hindi naman ako ang ano dyan. Si Baligod ang ano dyan, tinutulungan ko lang. Di ba? Kaya sa totoo lang tayo, ang gumagalaw na dyan sa likod niyan, si Mike Defensor talaga yan. Kahit kay Gutesa, ano ang sabi ni Marcoleta? Sino ang nagdala sa kanya kay Gutesa? Si Mike Defensor. Ngayon, sabi ni Mike Defensor, hindi naman. Humingi lang ng tulong sa akin si Gutesa, kaya pinakilala ko kay Marcoleta. Wala ako dyan, sabi niya. Laging ganun ang statement ni Mike Defensor eh. Ang sabi ni Marcoleta, ang nagdala sa kanya kay si Gutesa, dinala sa kanya ni Defensor. Pero nang tinatanong si Defensor, hindi naman daw. Ano lang siya? Humingi lang daw sa kanya ng tulong itong si Gutesa, dinala niya naman kay Marcoleta. Pero hindi na daw siya diyan. Wala daw siya alam doon sa mga sunod na galaw ni Gutesa. Tapos dito na naman sa ex-Marines, hindi na naman daw, humingi na naman daw ng tulong sa kanya si Baligod. Ang tindi naman ni Mike Defensor, lagi lang siyang tumutulong. Hindi nyo napapansin? Ang lagi lang na sinasabi ni Mike Defensor, tumulong lang siya. Tumulong lang siya kay Gutesa, dinala niya kay Marcoleta. Tumulong lang siya kay Baligod. Di ba? Pero, ikaw yung tumulong ka lang, tapos ngayon, ikaw na yung, mas siya na yung nakaprontera ngayon. Di ba? Siya na ang nakaprontera ngayon. Si Mike Defensor. Ngayon, kaninong tao si Mike Defensor? Gloria Arroyo yan. Alam nyo naman kung anong naging posisyon ni Mike Defensor kay Arroyo. 2001 to 2004, disod. Wala pang disod noon, yung HADSI. Sa housing, siya ang housing chair ni Gloria. 2001 to 2004. 2006 ba yun? Naging siyang DENR secretary ni Gloria. Pagkatapos naging spokesperson ba ni Gloria si Mike Defensor? Basta ang tawag sa kanya, Little President eh. Nung nagka-problema si Gloria sa Hello Garcia, si Mike Defensor yun. Kaya, paborito yan ni Gloria, si Mike Defensor. Kaya lang, tumakbo yan si Mike Defensor na senador noong 2007. Nilampaso yan. Bakit hindi nanalo si Mike Defensor noon? Ay sirang-sira na si Gloria noon eh. 'Di ba? Mula noon, natalo si Mike Defensor, hindi na nakaano sa politika. Nag-business na lang yan, negosyo, mining. Nag-mining yan. Kasusyo yung mga Chinese na mining companies. Tapos bumalik uli yan sa politika. Tumakbong mayor ng Quezon City. Mayor siya, vice mayor niya si Aiko Melendez, talo. Siyempre, talo. Tapos tumakbo na naman na party list, anak kalusugan. Nanalo yun. Nanalo.
Sila ni Marcoleta ang magka-partner doon sa Ivermectin nung kasagsagan ng COVID. 'Di ba yung Ivermectin? Sila yung nagbibenta ng Ivermectin. Kahit hindi pa approve ng Foods and Drugs Administration, biniberta na nila ni Marcoleta. Magka-partner na talaga sila ni Marcoleta nung panahon ng COVID. Tapos, tumakbo na naman siyang mayor ng Quezon City. Oh, Uniteam sila, Uniteam. Dala-dala niya si Marcos at saka si Sara nung 2022 elections. Talo na naman siya ni Joy Belmonte. Oh. O ngayon, susugal siya ngayon, baka magsenador. Baka magsenador. Kasama nila Guanzon, kasama nila Topacio. Sila yung magiging senador ni Gloria. Oh. Kaya ay ni Sara. Kaya itong si Mike Defensorian yun. Si naman Esperon, chief of staff yan nung panahon ni Gloria. Si Hermogenes Esperon. Panahon ni Duterte, LCAC, National Security Advisor yata ito ni Duterte, si Esperon. Si Hermogenes Esperon, yan yung mga utak ng LCAC. Yan yun. Kaya ngayon, nandyan na naman si Esperon. Di ba nung nag-presscon yung mga ex-marines, nandun si Esperon. Anong ni Esperon daw? Nagganyan Sabi ng mga ex-marines, hindi kami Duterte. Pero nung nagkataas ng presscon, nagganon sila. Kasi si Esperon, Arroyo, Duterte. Si Mike Defensor, ganun din. Arroyo, Duterte. Ang isa pang tao ni Arroyo na nandyan sa Duterte, Tibo, si Cusi. Alam nyo naman si Cusi. Ayan si Alfonso Cusi. Ano bang naging papel ni Alfonso Cusi? Tao din yan ni Gloria. Tapos linagay ni Gloria sa NAIA. Sa NAIA. Nang maupo si Pinoy, hindi naman tinanggal ni Pinoy yan. Si Cusi. Yan yung nasa likod ng laglag bala. Naalala nyo na si Cusi? Yung laglag bala. Kaya yan si Cusi. Nanalo si Duterte dun sa mga budol-budol ng laglag bala. Nung nanalo si Duterte, ginawa yan Energy Secretary. Energy Secretary yan ni Duterte si Cusi. Siya yung nasa likod ng pagbenta, binigay nila kay Dennis O, yung malampaya. Di ba? Galing sa Chevron, galing sa Shell, ibinigay nila kay Dennis O, crony ni Duterte. Kaya nga may kaso si Cusi. May kaso si Cusi sa ombudsman. Doon sa pagbenta, hindi nila binusisi yung pagbenta. Galing sa Shell at saka Chevron, dapat sana gobyerno nang bumili ng malampaya noon. Kanino nila bininta? Pinacilitate ni Cusi na malipat kay Dennis Uy. Kaya, di ba, nung panahon ni Duterte, daming negosyo ni Dennis Uy. Dito, telecom. Tapos yung pagbili ng malampaya. Kaya lang, buti na lang ngayon, panahon na ni PBBM, hindi na napapaboran si Dennis Uy. Kaya nalulugi na yung mga negosyo ni Dennis Uy. Diba? Yan yung totoo dyan ngayon. Sino ba si Cusi? Ay di ba siya yung nasa likod ng inagaw nila yung PDP laban mula kay Pimentel. Kay Coco Pimentel saka kay Manny Pacquiao. Sila yung PDP laban, Alfonso Cusi Wing. Ayan. Kasamahan nila sa pag-agaw ng PDP laban si Attorney Melvin Matibag. Kaya ang Secretary General noon ng PDP laban, si Melvin Matibag, yung NBI ngayon. Kaya galit na galit sila kay Matibag kasi PDP laban Secretary General, tao yan ni Cusi. Tao ni Cusi. Tapos ngayon, na kay Marcos na itong si Matibag, NBI Director. Ito na ngayon ang nag-iimbestiga sa mga ex-marines. Di ba? Yan yung takbo niyan mga kabunyon. Ngayon, itong mga ito, si Esperon, si Defensor, si Lacusi, sila ngayon ang nasa inner circle ng grupo nila Sara. Sila yung nasa inner circle ng grupo ni Sara. Kaya, sa susunod na mga araw, asahan nyo, marami pang tao si Sara, ay si Gloria, na mag-o-onboard dyan. Ang ibig sabihin, papapasukin na yan ni Gloria. Yung mga tao niya sa mga politiko sa mga probinsya, kakausapin na yan ni Gloria pa isa-isa. Si Salceda ng Albay, si Art Yap ng Bohol, si Mig Subiri, kakausapin yan kasi tao nila yan eh. Di ba? Mga tao niya yan, ni Gloria.
Marami yan si Gloria ang tao sa buong Pilipinas, yung mga naging parte ng administrasyon niya. Kaya papalakasin na ni Gloria ang grupo ni Sara. Yan, sa susunod na mga araw. Sigurado yan. Sigurado yan, mga kabunyog. Ngayon pa lang nakikita nyo, agresibo na si Sarang nag-ano, di ba? Nag-iikot na yan. Kung makikita natin, sunod-sunod na ang galawan na yan ng Duterte Arroyo. Si Gloria hindi na nag-aalangan. Anyway naman, patapos na ang administrasyon eh. Patapos na, 2026 na eh. Kumbaga si Gloria, kahit hindi siya mabigyan ng malaking pondo sa 2027, kaya niya nang isakripisyo yan. Pupukus na si Gloria, pati yata si First Gentleman Mike Arroyo, tutulong din yan, malamaan din yan. Mga kabunyog. Kaya lang yung mga anak kasi ni Gloria, si Mikey Arroyo may sakit. 'Di ba? Hindi makakonsentrate sa politika 'yon. Si Dato Arroyo naman, naging congressman namin 'yan sa Camarines Sur, magaling 'yon, mabait 'yon. Kaya lang ayaw na sa politika eh, si Dato Arroyo. Yung anak niyang isa, si Luli Arroyo, yan yung ambassador ngayon sa Austria. 'Di ba? Yung naging controversial dahil kay Roque. Si Gloria, yung mga anak niya, si Dato, ayaw sa politika, tumigil na. Pero naging congressman niya ng Camarines Sur, 2 terms. Kalaban ng Villafuerte. Si Dato Arroyo yon. Yung anak niyang isa, si Mikey, congressman ng Pampanga. Kaya lang may sakit eh. Nakikita natin, di ba, may sakit. Pero tutulong yan si Gloria kay Sara, yan ang kakausap sa mga politiko. Yung mga gobernador, mayors, congressmen, senador, kukunin ni Gloria yan para mag-support kay Sara. Ipapagkatiwala ni Sara ang kampanya ng kanyang kampanya sa grupo nila Gloria. Sila Mike Defensor yan. At pag nanalo naman yan, sila ang magpapatakbo ng administrasyon ni Sara. Di ba? Ganyan yan mga kabunyog, mga kababayan. So, imagine nyo, linalabanan daw nila ang korupsyon. Galit na galit si Sara sa korupsyon. Galit na galit si Mike Defensor sa korupsyon. Ay kung manalo kaya si Sara sa 2028, tapos kasama nila sila Gloria at Defensor, mawawala ba ang korupsyon? Simpleng tanong. Ngayon, ang paboritong linya ni Sara, anti-korupsyon. Ang paboritong linya ni Mike Defensor, anti-korupsyon. Bakit? Si Gloria Arroyo ba at ang administrasyon noon nila Mike Defensor hindi na involved sa korupsyon? Si Sara Duterte ba hindi na involved sa korupsyon? O sila ngayon ang uupo sa 2028 pag nanalo yung Arroyo Duterte. Duterte Arroyo. 'Di ba? Yan, hindi sa totoo lang. Ano ito mga kabunyog? Yan ang reality. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.